Daddy, Happy Father's Day! Happy Father's Day sa aking one and only. Ikaw yung hindi ko hiniling, pero ipinagkaloob. You may be misunderstood by many because no one knows the silent battles that you've won. And I will always be proud of the man that you've become. Thank you for being a role model to our sons and for being the standard that our daughters will look for in a man in the future. We love you, Big Daddy. Happy Father's Day! Hello, good morning guys! So, it's our second day dito and it's Father's Day today. So, Happy Father's Day sa lahat ng mga fathers out there, lalo na sa mga responsable, mapagmahal at masisipag nating mga daddies. So, ngayon, si Daddy tulog pa. So, habang natutulog si Daddy, upo tayo din sa toilet. Gusto ko lang sabihin, Daddy, thank you. Thank you for being the man that my children and I need you to be. Hindi tayo perfect. I always say this sa mga posts ko, sa mga personal vlogs ko, hindi kami perfecto, especially with the age gap. Madami kaming mga misunderstandings, marami kaming mga incompatibilities. Pero minsan, kapag si Daddy gumagawa ng mga bagay para sa akin, like pag sinasalo niya yung mga problema ko, mapa-financial pa yan, or halimbawa sa mga ginagawa natin on a daily basis, sometimes hindi ko alam kung paano ako magre-react. Alam ko, minsan, akala niya hindi siya appreciated, akala niya hindi ko nakikita lahat-lahat ng sacrifices niya, because for so long, kahit nung bata pa ako, because I grew up doing things on my own. Nobody really knows kung ano yung background ko. Unless ikaw ay nakasama ko habang lumalaki ako. I have always been a strong, independent woman, lalo na with the previous relationship that I had. I was so used to doing things on my own. Grocery, magkukumit ako, naka-tricycle ako, dala ko yung stroller, kasama ko si Tisha, si Jacob, baby si Jacob, si Tisha was a toddler. Sobrang sanay ako na talagang strong independent woman ba kung tawagin nila. And like if I had problems financially, gagawa ko ng paraan para sa amin ng mga bata. And ngayon, dumating si Luther. Syempre, hindi tayo nakaasa sa kanya because at that time he was a student, pero he was working for himself. Nag-aaral siya, he was a student, pero nagpapaaral siya sa sarili niya nung makilala ko siya. And the first thing na sobrang in-admire ko sa kanya was hindi siya, at a very young age, hindi siya nakaasa sa pamilya, hindi siya nakaasa sa mga magulang niya. Sabi ko dati, when I asked for a man, when I prayed for a man, if ever bibigyan ulit ako ni Lord ng pagkakataon na magmahal muli, gusto ko talaga, sabi ko, lahat ng kung ano yung kabaligtaran ng ex ko. And sabi ko, talagang ayoko nang nakaasa sa magulang. And you know, the first thing I saw, kahit madaling araw, before magkaka-chat kami ni Luther, mag-chat kami, like minsan hanggang 1:00, 2:00 ng madaling araw. Pero 5:00, gising na siya, magbebenta siya ng sasakyan, mga ganyan. I really admired him for being that way. So, Daddy, gusto ko lang sabihin na kung minsan nafe-feel mo hindi ko na-appreciate na pag may ginawa siya, kunwari, sinalo niya yung problema kong ganito, yung bayarin kong ganito, parang, thank you, parang ganun lang yung reaction ko. Parang, akala niya, hindi ko na-appreciate. Akala niya, ang taas ng pride ko. Hindi ganun, Daddy. Truth is, sa sobrang tagal ko naging independent, naiiyak ako. Sobrang tagal ko naging independent. Hindi ko alam na paano ba? Tama ba to na tinatanggap ko? Tama ba to o nang-aabuso ba ako ng tao? Hindi ko kasi alam kung dapat ba tanggapin ko kasi alam kong pinagpapaguran din niya. Kasi hindi ako talaga yung tao na hindi ako pangsamantala. Hindi ko sasamantalahin ang kabutihan mo. Kapag mabuti ka sa akin, I try to return the favor 1,000 folds. Because yung nature niya, yung mapagbigay siya, pareho kasi kami. Talagang he likes to please too. He's also a pleaser. Na parang kala niya, ay, hindi niya nagustuhan. Or ay, parang may mali pa rin ako. So, minsan nakikita ko siya, tumitingin siya sa akin. Tapos malungkot siya na
Tapos sabihin niya sa akin, tapos minsan mag-chat pa siya na, Mommy, sana na masaya ka, sana pasaya kita, sana na-appreciate mo. Na alam ko na may part sa kanya kasi kilalang kilala ko na siya. We've been together for 6 years. Kilalang kilala ko na siya. Nakikita ko na parang nalulungkot siya na parang hindi ko na-appreciate. Daddy, hindi. Kung akala mo hindi ko na-appreciate, kung akala mo hindi ko nakikita, grabe in my heart. Ganun pala ang pakiramdam ng inaasikaso. Ganun pala yung pakiramdam ng tinuturing kang princess, diba? So, thank you, Daddy. Lalo-lalo sa pagmamahal mo sa mga bata, kay Ate Tisha, kay Kuya Jacob. Alam nyo guys, eto totoo, never kong naramdaman na mas higit ang pagmamahal niya kay Bella at kay JR. Kung paano niya mahalin yung mga kadugo niyang mga anak, si JR tsaka si Bella. Ganun-ganun din siya kay Ate Tisha tsaka kay Kuya Jacob. Grabe, naiiyak ako kasi nung dati, there were times na yan si Ate Tisha, si Kuya Jacob, kasi adjustment stage eh. Nagkakaroon sila ng misunderstanding ni Daddy Luther. Nararamdaman ko yun. But because bata si Daddy. Pero never intentionally na makakasakit dun sa dalawa, no? Never. And lalo pa ngayon na throughout the years, nagmamature si Daddy lalo. Alam mo yun, parang lagi ko sinasabi sa sarili ko na I can proudly say na kung meron mang lalaki or kahit sinong mga argabyado kay Ate Tisha bilang isang babae, yali kayo sa Daddy Luther. Kay Kuya Jacob. Sabi ko, Jacob, ba't ang aga mong gumising? Tumulog ka pa kasi nag-duty ka sa Maxilog kagabi. So matulog ka muna kasi magpahinga ka muna. Summer, malapit na kayo magpasokan ulit. Alam mo si Jacob, 7 o'clock in the morning, Mami, hindi. Opening ako sa Maxilog. Eh, sabi ko, grabe yung training ni Daddy Luther kay Jacob. And kung minsan talagang lalaki-lalaki si Daddy Luther makipag-usap eh. Oh, Jacob, ganito ka. Eh, minsan na-witness ko, nandun na ako sa Maxilog. So, naiiyak-iyak ako na parang naawa ako sa anak ko. But then, you know what? After seeing si Jacob yung pagiging minsan parang nalulungkot siya na gusto niyang maglaro kasi bata eh. Pero binibigyan din naman siya ni Daddy Luther ng days off. Magpa-plot lang si Jacob, pero nakita ko na yung anak ko nagpupursige na. Papasok siya sa Maxilog. Tapos sabi niya, hindi Mami, opening ako. Siyempre, you don't know kung anong pwedeng mangyari sa future natin. Hindi natin alam kung anong mga pwedeng mangyari sa atin. And if I were to go anytime soon, kampante ako na may magmamahal at mag-aalaga sa mga anak ko na hindi sila pababayaan. So, thank you, Daddy. Happy Father's Day. And ayan, parang nagigising na siya. So, pause muna natin to. Baka makuli tayo. Ayan, so kumalaw na si Daddy. Ayan. Daddy. Daddy, Happy Father's Day. Wake up na. Happy Father's Day, love. Gising ka na. Hoy, gising ka na. Dali, baba na tayo. Sayang yung araw natin. Daddy, Happy Father's Day. Hindi ka sanay ng ganito, Relax mood lang, Happy Father's Day, love. Dali. Gising ka na. Swimming na tayo. Hoy, dali na. Sayang yung araw. Dali na. Oras na. Yan. 12 pa lang? Anong oras pa ang tulog ko? Hindi na nga kita ginising para madaling araw ka na natulog. Nagbili ka pa ng McDo kanina. Tapos ang dami mong sinasabi. Nakatulog ako sa mga iniimik mo. Ba? Ano ito? Ayan. Uy, ang daming message. Ay, message Anong message? Sige lang. Kasi wala ka ngayon sa Lucena. Wala ka sa resto. So, sagot ka muna ng messages mo. Si Jacob, Ba? Happy Father's Day, Daddy. Aba? Wala na Kuya Jacob. Love na love naman eh. Ano to? Hello po? Hi, Kuya. Hello. Happy Father's Day. Thank you, Kuya. Sino kasama mo dyan? Sila Ate John po. Sige. Bye, Kuya. Bye-bye. Hi, Jay. Uy, ba't ka nagkakape?
JR! Hi, JR! Bala, si Daddy. Hi, Bella! Kiss Daddy. Hey, Daddy. Thanks, Daddy. Bye-bye. Bye. Bye-bye po. Ang bait talaga nito ni Kuya Jacob. Ang bait na bata. Siyempre. Yung dami message siya, Happy Father's Day, Happy Father's Day. Mga bossing, good morning! Happy Father's Day po sa lahat ng tatay sa mundo. Lalo na sa mga tatay na katulad ko. Nagkamero ng 2 anak. Siyempre, naging stepfather ako ng 2 bata, si Tisha at si Jacob, na minahal ko ng totoo bilang isang tatay. Ito yung mahirap na part kapag nagkameron ka na ng anak. Madaming stepfather dyan na minsan hindi na nababalanse, na mas pinipili nila yung, siyempre, pag nagkaanak na, mas pinipili ng totoong anak kaysa sa mga stepson, daughter. Mas nagbibigay sila ng pansin sa totoong anak. Kasi yun yung totoong anak nila eh. Pero mga boss dyan, kaya nagkakamali. Kung mapapansin nyo, mas lagi ako kay Tisha and kay Jacob. Mas binibigyan ko sila ng pansin kumpara sa totoong anak. Kumbaga, mas yung attention ko nasa kanila kumpara sa totoong anak. Kasi bakit? Kasi si Tisha at si Jacob, meron na silang tamang isip. Nasa tamang isip na sila, na nagbibinata, nagdadalaga, na kailangan nila ng isang suporta ng isang totoong tatay. Na yun yung nawala sa kanila, na binibigay ko. Kasi yung mga anak ko maliliit pa naman, maiintindihan nila yan. Kasi ako naman yung totoo nilang daddy. Kaya kung dumating man sa point na ikaw, stepfather ka, sana wag mong sasaktan ang mga stepson mo, mga stepkids mo. Mahalin mo sila ng buo. Wag mo silang ibaliwalain, wag mo silang deadmahin, lagi mo silang gabayan. Kasi sa totoo, kaya ka nga pumasok sa buhay na yan kasi mahal mo yung nanay. Dapat mahal mo din yung mga bata. Tulad ko. Kasi medyo babasa ko sa mga comment section eh. Yung napangasawa ko po sir, hindi minahal ng partner ko ngayon. Ayaw niya makita. Mga boss, wag. Yung mga batang yan, kapag minahal mo, nirespeto mo, isang araw lalaki yan, ikaw tatanda ka. Tandaan mo, yung pagmamahal at respeto na binigay mo sa batang yan, doble-doble sukli ng batang yan. Tandaan mo yan, ang isang bata, kadugo mo man o hindi na importante yun. Ang importante dito, yung binigyan mo sa totoong pagmamahal, respeto, at guidance. Dahil hindi nasusukat kung kadugo mo o hindi ang pagiging isang ama. Kahit hindi mo yan kadugo, tandaan mo yan, tatay ka na yan. Kasi ikaw na yung naging kasama nila hanggang sa paglaki nila. So, wala na ako iba pang sasabihin dito kundi Happy Father's Day sa inyong lahat. At sa lahat ng tatay sa mundo na nagpabaya, masinuuna ang ibang bagay, ibang luho, babae, kung ano-ano. Babatiin ko pa din kayo ng Happy Father's Day kasi choice nyo yan. Choice nyo na gawin yan. Paano ba yan? Hindi ko na papahabain to. Basta Happy Father's Day. Walang tatamaan, walang sasamaan loob. Basta, pare-pares tayong tatay. Happy Father's Day sa inyo. Mami, kagabi kumakain ako. Kumakain ako ng Jollibee. Bumili ako ng double chicken. Kinain ko isang chicken. Kinain ko isang kanin. May take out ako na extra rice kasi si Brad nagutom. So, binili ko din sila ng Jollibee dun sa kabilang hotel. Sabi ko, tiniran kita. Ito. Sorry, ito na yung tinira ko sa'yo. Magsisimula na yung maga natin. Mami, saan tayo? Swimming tayo? Ano suot natin? Di ba naka-white tayo? Oh, pwede naman. Ano? Pwede naman. May mga inimpake naman tayo dyan. Sige. So, yun. Guys, taka na. So, dumating na po si Brad. Brad. Morning, sir. Happy Father's Day. Thanks, Brad. Kamusta na? Copyright tayo kasi di ba tandaan nyo, post ako copyright kami kaya hindi nakapag-post. Ngayon, kamusta na? Kinedit ko po ba po ako yung konting tips ko, pero siguro wala na po itong Wala na copyright. So, ipopost ko na yan ngayon, 12 o'clock. Nakapost na yun mamaya alas 8. Ngayon pa lang kami kakain ni Mami. So, dahil Father's Day ngayon, gusto ko palaging happy si Mami. Mami, anong in-order mo? Kare-kare. Kare-kare. Tapos, ano ito? Juice agad? Morning? Ito, libre kasi yan eh ito. Parang happy hour Happy hour. treat nila sa atin.
Love you, Mami. Thank you kanina ulit. Okay, nahihiya na sa'yo eh. Bakit? So, talagang actually, last week ko pa itong iniisip. Ayaw na kasi kita talaga abalahin. Kala ko magagawa kong ipunan talaga. Kasi alam ko binayaran mo yung tuition ng mga bata. Eh, sa sobrang hina ng salon talaga. Alam mo, nagbonggang promo na nga ako ng 2 araw. Baka sakali ako, hindi talaga kinaya. Kaya, thank you. Kasi sinalo mo na naman. Sabi, Mami. Diba? Sabi ko naman sa iyo, ako na bahala sa lahat. Ito si Mami minsan, talagang iba din yung pride niya. Hindi ko baga alam na may ganun palang gastusin na hindi sa akin sinasabi na pinagpipilitan niyang ipunan. Hindi niya sa akin basta-basta sinasabi. Siyempre ako naman, ang daming ginagawa. Hindi ko alam yung mga problema niya. Tapos ngayon, kanina nakita ko na may kausap siya. Anong problema mo? Anong problema mo? Kanina ko may kausap ka, may problema ka. Ha? Hindi ko kasi naipunan ng full amount yung mga box ng mga bata. Mga books? Ha? Di ba, hindi mo makasama yun sa tuition na pinabinayadan ko? Yung mga books, magkano yung mga books? Sa 22,000. 22. Tatlong bata na yun. 22. Wala ko ng 23. Tatlong bata na yun. Ha? Tumaas kasi, ang laki ng tinaas. Ano, walang problema. Nandito tayo para magsaya. Sige ako magbabayad. Huwag ka na mag-isip ng mga problema mong ganyan. Ako na magbabayad. Sa malagang masaya ka. Parang, Bakit? Bukas lang pala eh. O, magkano? 23,000? Oo, ako bahala. Hindi ako sa'yo mamaya. Pwede ba pag-uwi na natin? totoo. Ano? Pag-uwi na natin. Or, Ay, hindi aabot. Kasi sa Tuesday pa uwi natin. so, kailangan mo bayad na ngayon. Kailangan may transfer sa school. Sige. Tatransfer ko sa'yo mamaya. Yung misis ko po ay hindi po mapagsamantala yan. Hanggat kaya niya, gagawin niya. Sa totoo nga, itong Boracay trip, nilibre nga niya ako ng ticket dito eh. Kahit alam niyo yung walang-wala na siya o ano man, pasalamat daw niya sa akin. Alam mo yung, kung baga, halimbawa, meron kang 20 pesos, yung isang tao may 1,000, yung 1,000 bibigay ng 100, may sukli siyang 900, yung misis ko yung 20 pesos niya, ibibigay niya ng lahat yun. Ganun yan. Hindi ko naman nalalaman yung mga personal niyang problema kasi nga, sabi sa inyo, kulang na yung time ko sa kanila at lagi ako nasa rest. No? Kasi nagsabi na kasi ako sa'yo, di ba daddy, na talagang hindi ako magkaroon ngayon ng extra. Sinabi ko naman sa kanya na yung salon niya, i-give up niya, ano niya, kaso hindi. Gusto pa din niya, pero support ko naman kasi sabi ko nga sa kanya, kung ano yung pangarap mo, kung saan ka masaya, gawin mo. Kasi syempre kahit hindi kumikita yung negosyo niya o kung ano, masaya siya sa ginagawa niya, nakapag-transform siya ng buhok. Nakahiligan na niya gawin, na masaya siya sa ginagawa niya. Tulad ko sa pag-vlog ko, hindi naman ganun kalaki yung kinikita sa pag-vlog. Wala, nag-vlog ako kasi masaya ako sa ginagawa ko. Iba yung trabaho na yung ginagawa mo na masaya ka sa ginagawa mo. Mami, thank you sa Boracay trip. Thank you sa lahat ng sakripisyo mo para sa amin. Deserve mo lahat. Kung kaya ko ibigay lahat, ibibigay ko lahat. Kasi sobra-sobra yung nagagawa mo para sa amin. Thank you ulit. Happy anniversary and happy Father's Day. Good news guys, wala na copyright yung ating vlog. So tawagan ko na si Brad. Brad! Yes, sir. Kama to? Babay, mami. Sir, yan ba yung video? Oo, walang copyright. Bali, mamaya, posting na. O, posting na ito mamaya. Tuwan-tuwa siya, oh. Kasi kagabi nakapost yung vlog, na-copyright, kaya dinilit. So, ngayong 8 PM, popost na po natin siya. So, sa mga naghintay po ng mga vlog, maraming salamat po mga ma'am and sir. Sige, tuloy mo na next vlog natin, edit mo na ha. Okay, sir. Sige, sige. Next vlog, anniversary. Bye! Sige, bye-bye. So, dumating na guys yung order ni Mrs. na beef kare-kare. Then, meron kaming shirataki rice na dala. Parang nagugutom ako, mami. Oh. Beef kare-kare, oh. Sarap nito. Kasi serve kasi natin sa resto, pork kare-kare naman po yun. Ito yung masarap sa baka, yung buto-buto, yung gilid-gilid ba ng buto. Yan. Yan yung favorite ko. Tapos itong ano, mami, favorite ko ba dito yung ano, itong tuwalya. Ayan.
Masarap siya pero iba siya sa kare-kare namin. Magkaiba sila ng lasa pero parehas masarap. Kasi kapag gumagawa nito guys, gusto ko yung malapot. Yung malapot yung ganito. Tapos ang gamit natin din ay pork, hindi beef. Kaya siguro iba yung lasa. Pero mas gusto ko talaga ay beef. Kaso nga lang, syempre mas mahal talaga ang beef kaysa sa pork. Stop na. Okay guys, so dahil it's Father's Day today, tapos tama-tama anniversary din naman namin. Ayan, dadalhan natin si Daddy ng cake sa room. Happy Father's Day and happy anniversary. Wala na kasing pang Father's Day. So anniversary na lang. Pero anniversary at Father's Day ngayon eh. Diba? Bango? Yes! Umalis ka kasi agad. Dapat danin ko dun sa lamesa natin. Ang cute, ana. Ganda. Yan ang nirecommend. Oh, naman kamay. Grabe ka naman kamay. Ikaw, lamog ka talaga kahit kayong bata ka eh. Buisit na to. Ba't mo naman kinamay? Ang lamog eh. Nakakainis. Mami, ang daming tao. Dami. So guys, dahil hindi namin makakasakay dun sa bangka kasi wala na, cut off na sila, bukas na ulit. Swimming na namin dito ni Mami sa dagat. Hi, good evening sa lahat. Katatapos na natin maligo sa dagat at mag-swimming sa swimming pool. So, ngayon, dinner time tayo. Pwede natin sila kumain at may nag-akit sa akin mag-buffet daw. Ano kasi punta sa hotel nyo? No, may promise ka sa akin kanina. Ano? Sabi mo, ililibuhin mo kami ng buffet. Ano, saan tayo kakain? Sige, basta hindi kasama si Brad Pitt. Hindi ka sama to? Baka kasi puro tulog yan. Oo, tulog ano. Sama ka? Sama natin to. Tayo, kain mo tayo buffet daw. Kain na tayo. Libre daw tayo ni Cyclog. Libre ko kayo. Pero sa'yo, ano ha? Hindi yung buffet na mamahalin ha? Okay, hindi pa. Hindi kakain kapag yung mumukhain nyo. Eh, sa yabang mong yan, papayag ka na mumukhain. Di ba kung alam kong humble ka, pwede. Hindi nga, ayos lang. Pero masasarap. Nakita ko. Masarap. Sige, subukan natin. Tara. Hoy! Dalawang magkabati kayo ngayon ah. Ano, bati ba kayo? Saan dito yung sinasabi mong buffet? Lapit lang yan. Malapit lang? Mami, excited yun na kumain? Yes! Gutom na din ako eh. Kaya pala ako ganito kasi malapit na ako mag-carbon. Kaya parang laging gutom. Ay, ganun. Yeah. Kaya hindi kami mga KTV. KTV? Yeah. Gusto mag-KTV? I wanna sing. Anong kakantahin mo? Sample ya. Kailan mo ba mo? Ito oh. Gagandaan ka sa boses mo. Gagandaan. Hindi naman. Ganda nga eh. Babalik tayo sa hotel kasi si Missy susunduin ko. Titingnan ko, ready na po siya. Pasok na tayo sa hotel. Gising na kaya yun? Kasi ang activity namin ngayon ay yung scuba diving ba yun? Hindi ko alam. Basta ilulubog sa dagat, sakay ng speedboat. Tapos tingnan natin kung ano magandang activity namin dito na gawin. Nandito kami sa Boracay kasi para magpahinga, matulog. Yung pahinga talaga, yung walang inisip na negosyo, walang inisip na kahit ano. Tapos yung kaming dalawa lang talaga. Tapos sabi ko, labas kami kasi sayang naman yung araw. Kasi maghapon na kami tulog sa kwarto. So ito, papasok na tayo sa loob.
Mami? Saka na, Mami. Ganda naman ang asawa ko. Mami, ba't lagi yung ganda mo? Ano? Ready ka na, Mami, sa activity natin? May sumat ako. Nakapagpahinga ka naman na maayos? Ha? Okay lang. Okay lang. Yun ang mahalaga, okay lang makapagpahinga ka na maayos. So, papaba na kami. Doon na kayo bayad, sir, ha? Sige po. Pwede Gcash payment? Sige, sir. Pwede na. Sabihin mo po, sir. Sige, thank you. Mami! Excited ka na ba? Pupunta tayo sa scuba diving. Helmet diving kasi. Helmet diving pala. Mag-helmet diving tayo? Oo. So ngayon, madaming isda. Pati sa race? Yes! Mami, excited ka na? Sakay na kami. You know guys, I realized I've been to Boracay several times. Pero iba talaga kapag may enjoy mo talaga ang isang lugar kapag you find peace with yourself and with very good company. Mami, waiver. Waiver. At saka yung speedboat daw. Kasama. Pwede yung parasailing? Magkano yun? Mas pabasa sa akin 2,000. 1.5 kami dalawa na yun, ano? Hindi, per head po yun, sir. Per head. Bali magkano? 1.5 ano? Opo, Parasailing. 3K po. Sige, parasailing din kami, kuya. Parasailing or helmet diving? Parasailing na lang. Mas gusto ko parasailing kaysa helmet diving. Helmet diving tayo, then parasailing. Okay, pwede na. Go, dalawa. So, pasakay na kami sa speedboat namin, no? Go, Mami! Sainog, ready ka na? Mamimiss ko ni Race. Bakit? Mami, are you ready? Happy anniversary! Dito na po tayo mag-start ng sa helmet diving, kuya. Tatlo po kami bababa sa helmet diving. Tatlo yan, Sai? Parasailing pa yata yun. Dalawa lang. Oh, dalawa lang? Dalawa lang talaga? Sorry, Sai! Takot kasi ako sa tubig. Hindi ka makabado. Oo. Bading. Hindi kami napagpakasailing ano. First time ko ba? Thank you. Sailog. Parasailing naman. Bilis mo naman sa ilalim ng bading eh. Kung hindi kasi ito umakit, hindi pa ako tataas. Kaya lang nagsisenyas na siya na parang, kasi nagpapanik ka. The last thing you do is panic. Kapag nagpapanik ka, talagang lahat mararamdaman mo. Takot ako eh. You just stay calm, you know? Be one with the world. Sa'yo, ayan na yung brief mo. Ang laki oh. Kaya pwede mapati din yung tali mamaya, kuya. Yun oh. First time mo. Okay lang, malakas ang hangin na. Oh, Mami, taka, let's go! Isa lang. Pwede ba umakit eh? Mami, I love you! Only live once. Kasi para sa akin, you live so many times. You just don't choose to see it. Yeah. So ngayon, nandito kami sa Boracay. This is our very first trip na malayo. Bata. Talagang hinano ko para sa amin ni Daddy. Ngayon lang tayo nakalipad. Ngayon lang tayo nagkasama ng ganito. First time natin. Kasi syempre, talagang daming problema. Maraming pagsumok. Alam niyo naman ang dahilan kung ba't di kami makalabas ng bansa. Kasi syempre, hanggang ngayon si Mami is a Canadian citizen. At soon,
malapit na yung maayos. Makapag-travel na kami magkasama. So, Bobby, grabe. Happy anniversary! Kinakabahan ako. Woo! Oy! Kakatapos lang ng activity namin dito sa Boracay. So, magdi-dinner na po kami dito sa baba ng hotel. Ayan, ang ganda po ano. Mami, naka-order ka na ng food? Brad, kamusta? Okay na, tapos na yung vlog natin? Ayos. Kain na Mami. Ano yung order mo? Yung bibimbap, Wow! beef salad sa kanila chicken. Mami, bawal magutom yung kaibigan ko ha. Tapos love na love ko. order din ako ng baked oysters. Thank you, Mami. Saka sinigang para may sabaw. Thank you, Mami, sa treat. Yes! Okay guys, so dinner time na po tayo dito sa baba ng hotel. So kumain na po si Sailog. Tapos si Mami kumakain na din po. May order po kami. Ang tawag dito, Mami? Oyster. Oyster, yan. Favorite ni Mami yan. So di pa tayo nakakain kasi sabay kami ni Brad kakain. Kasi nagtatapos na kami ng vlog, malapit na siya matapos. So i-upload na namin siya 8 PM. So after nito, free time na ulit kami. Papasyal na kami sa beach. So kasama ko po aking kaibigan. So aking kaibigan. Kasama ang aking asawa. Hi, Mami. Enjoy. Saan mo dadalhin? Ang ganda. Oh, ano may ako dyan? Doon sa may tabi, sa may ano. Anong gusto mo? Kasi yung nag-ano na siya, nag-low tide na. Oh, So we're gonna dance under the moon, ano gagawin natin dyan? under the stars, in the beach. Ayan o, di ba ang baba ng tubig? Ano gagawin natin? Dadance tayo sa may tabi ng shop. Sabi tayo, hindi mo na nasayaw eh. Baka ako tinatawag ng dagat. So nandito kami ngayon sa gitna ng dagat dito sa Boracay. So dahil low tide, ginakita ko ni Mrs. dito para sumayaw daw. Pakita mo nga yung sayaw namin. What? You said salamin ko baka mawala! Sailog! 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 Dali tayo magdadance. Magti-tiktok. Gawin natin ulit yung challenge dito sa dagat. Gaano mo ako mahal? Sige, nasa yung cellphone ko. Dali. Ha? Sige, sige. Kakanta ako ha. Isa! Sige, gusto ko ganyan na.